Alam mo ba kung bakit kahit 5,000 ang friends mo sa Facebook, 47 lang ang views mo at ang dalawa pa doon, nanay mo at ikaw? Alamin natin yung mga dahilan kung bakit nangyayari ito sa atin. Number 1, hindi ka kilala ni algorithm. Sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, hindi porket nag-upload ka, ipapakita na agad sa lahat. Kailangan mo muna mag-build ng engagements, kagaya ng likes, mag-comments, mag-share, at manood sa mga video ng mga dumadaan sa mga wall mo. Ito yung tip. Sa unang 5 seconds ng video, dapat may hook ka na. So, kunwari, yung video mag-uumpisa sa ganito. Alam mo ba kung bakit kahit 1,000 ang friends mo? Ganon. So, ito yung masakit na sagot. Number 2, walang hook. Diretso kwento agad. Kung ang intro mo, "Hello guys, welcome back to my channel." Sorry, pero hindi. Next agad yan. Tip, unahin yung pinaka-juicy part bago yung intro. Number 3, hindi ka consistent. Ngayon, may content ka, bukas, wala, next week ulit. Si algorithm be like, sino ka ulit? So, yun yung mangyayari. So, ito yung tip. Kahit 3 times a week lang, basta consistent, okay na yun. Walang emosyon yung content. Kung monotone, walang energy, walang kwela, scroll agad yan. Lalo na sa yung mga ginagawa natin content na kung ano-ano lang drama. So, yun, kailangan may emotion siya pag ginawa mo yung content mo. So, number 5, walang action to call. Hindi ka nagsasabi ng comment ka kung relate ka. I-share mo to sa kapwa mo, OFW. Tapos, follow for the part 2. Hindi kasi mahuhula yung mga audience. So, yun. Hindi ka nakikipag-engage. Gusto mo ng engagement, pero ikaw mismo hindi ka nagko-comment sa iba sa meta platforms. Mahalaga kasi yung interaction both ways, yung meron kayong connection sa isa't isa ng mga followers mo. Yun. Number 7, masyadong mahaba at walang kwenta yung gitna ng part ng story mo. So, kung 3 minutes ang video mo, pero 1 minute lang yung interesting part, so, sabi nila, okay, goodbye, watch time. Mag-scroll na sila ulit. Number 8, mali ang thumbnail at caption. Sa YouTube at Facebook, unang labanan dyan, thumbnail at caption. Kung ang caption mo is, "Update lang po, ate ko," sino may excite dyan? Pwede mo siyang palitan ng, "Hindi ko kinaya yung nangyari sa amo ko." So, ganon. Para makikurious yung manonood sa'yo, ganon yung magiging intro mo. So, number 9, walang niche. Halo-halo yung content mo. So, ngayon, kargador ka, bukas, mangingisda ka, tapos sa susunod na content mo, nagluluto ka. Sa susunod, magpa-prank ka. Next week, love advice. Nalilito si algorithm kung sino ka talaga. So, ganito, kung nagluluto ka, magluto ka lang. Kung nagko-comedy ka, mag-comedy ka lang. Doon ka muna mag-focus. Pag nakilala ka, saka ka mag-e-expand. Number 10, hindi ka nakikisabay sa trend. Hindi ka nakatingin sa trend sa TikTok at sa Reels ng Instagram. Kung may trending sound, gamitin mo para i-connect mo sa story mo. Number 11, huwag masyadong mahinhin ang energy. Real talk, camera pa lang dapat 20% mas mataas ang energy mo kaysa sa normal mong personality. Kasi sa screen, bumababa ang impact. Number 12, walang controversial or emotional trigger. Hindi kailangan bastos, pero kailangan may curiosity, drama, relatable pain, or opinion. Halimbawa, kung magla-life update ka, akala nila madali.
yung trabaho mo, pero hindi nila to alam. So, yun yung ipapaliwanag mo doon sa magiging content mo. Number 13, hindi po pinapabalik ang audience. Dapat may part 2 strategy. Sabihin mo kung anong gusto mo niyang malaman sa ending, mag-comment ng part 2. So, ganon. Sa engagement is magnet. Magnet yan para sa'yo, sa engagement mo. Number 14, kung ikaw mismo hindi naniniwala sa content mo, kung nahihiya ka, hindi buo ang confidence mo, ramdam yan sa video. So, kailangan confidence, so may authority, so equals mas maraming views. So, yun guys, pag ginawa natin yung mga tips na to para kahit papano tumaas yung views natin, para sana natulungan ko kayo. Thank you for watching. See you in my next video. Please subscribe to my YouTube channel and hit the like buttons. Maraming salamat. Bye-bye.